Hi, Hello mga Kayanggaw! kayanggaw! Welcome po sa mga liham kay Soledad. Yun. At syempre, panibagong kwento na naman po ang hatid namin po sa inyo. At sana sa ating kwento ngayon ay makinig at syempre marami kayong matutunan. Pero bago yan, Miss Soledad, ano ba ang meron? Kailangan natin syempre ipakilala ang ating kayanggaw of the day. Yes, pero nahihirapan lang ako basahin yung name niya, Sir Rendel, sige, no? go. Pero it's at IMMHR Lin. Yan, i-flash naman yan dyan, 2912. Pa-flash Yes, naman yan sa screen. siya po yan. So sabi niya, "Good morning, Miss Soledad and Sir Rendel." Oh my God! Why? Na-perfect niya ang spelling ng name. Ay, meron na rin ganyan. May mga nakagawa Sorry. ng ganyan. Okay. Okay. Great storyline, narration, voiceovers, and lesson learned. True friends are hard to come by, but if found, remember to cherish them. Always choose goodness against Tama. evil. Correct. Yes, Okay, tama. Always choose goodness. Okay, no? At ayun, maraming salamat po sa nagpadala ng ating kayanggaw of the day. Yes. Mahirap basahin ang pangalan. Oo. Kaya naman, Miss Soledad, wag na natin patagalin pa at mukhang nag-aabag na sila ng ating kwento. Kaya wag na nating patagalin mga kayanggaw. Tayo na at pakinggan ang kwento ni Henry dito sa Mga Liham kay Soledad. Magandang araw, Miss Soledad, at sa inyong avid listeners. Mabilis din ba kayong magtiwala sa isang tao? Yung tipong makukuha na nito agad ang loob ninyo kapag ginawan kayo ng mabuti. Kahit pa, hindi nyo pa sila lubusang nakikilala. Ang kwento ko kasi ay tungkol sa babaeng dahilan pala ng biglaang pagkawala ng mga dalaga sa isang baryo. Para lubos ninyong maunawaan ang karanasan kong ito, ang karanasan kong ito ay nangyari noong magpanggap ako bilang insurance agent. Pero ang hindi nila alam ay isa akong mahusay na manunugis. Tawagin niyo ako sa pangalang Henry. At ito ang aking kwento. Siya ka pala si Ninay. Siya ang makakasama mong maglakbay papunta sa pinakadulong baryo. Magandang umaga po. Makakasama? Anong ibig niyong sabihin? Kailangan mo kasing may makasama ang albularyo. Andre, sakto, kailangan niya ng karanasan dahil baguhan pa lang siya sa panggagamot. Mawalang galang lang po pero kayo na po ang may nagsabing baguhan lang siya, hindi ba? Baka mamaya mapahamak lang siya ron kung sasama siya sa akin. Alam naman natin na hindi magiging madali ang misyon na to. May mga nakasalalay na buhay dito. Grabe naman ho kayo, sir. Magaling ho ako. Tsaka may kasabihan nga po tayo, di ba? Na don't judge the plastic cover by its book. Huh? Teka, yun ba yun? Basta, yun na yun. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, no? Ay, pasensya na ho. Henry, naiintindihan kita. Pero alam mo namang, pumipili ako na maaari maging kasama mo base sa kakayahang mayroon sila, hindi ba? Lalo pat critical ang mission mong ito. Hindi ako pipili na magiging pabigat sa'yo. Lalo na't napagalaman kong isang suhi ang nasa lugar na yon. Tama po kayo. Pero kasi... Wala na pero. Bilang pinuno ninyo, sumunod ka na lang sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Paliwanag ba? Maliwanag po. O ikaw naman, Ninay. Huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo ito kasama mo, ha? Lagi kang susunod sa mga paalala niya para magabayan ka niya ng mabuti. Siyempre naman ho, Mang Natoy. Magtitinuho ako doon. Pangako po. Mabuti kung gano'n. Ihandaan niyo na ang mga gagamitin ninyo, ha? Basta huwag ninyong kakalimutan na humingi ng tulong sa amin kung kinakailangan. Malaki ang tiwala kung may liligtas ninyo ang nawawalang dalaga. Mag-ingat kayo. Salamat po. Pauna na ako. Bakit ka nakatingin sa akin? May gusto kong sabihin? Ay, wala naman ho. Gusto ko lang sanang makipagkamay. Kanina pa ho kasi nakataas yung braso ko eh. Nangangalay na po ako. Pasensya ka na. Hindi ko nakita. Ito ba yung mga gamit mo? Opo. Oo, sige. Ikakarga ko na sa sasakyan natin, ha. Sumunod ka na lang. Bilisan mo. Sige po. Higit 2 oras ang ibinyahe namin bago nakarating sa dulong bahagi ng lugar.
kung saan naroon ang isang maliit na baryong pinalilibutan na mga matataas na puno. Dumiretso kami sa lumang bahay na pansamantalang tutuluyan namin. Tahimik kaming pumasok sa kanya-kanyang kwarto. Habang inaayos ko ang mga dala kong gamit sa lumang tukador, ay bigla akong nakaamoy ng usok ng isang pang-insenso. Agad kong hinanap kung saan yun nanggagaling. Nakita ko si Ninay paglabas ko. Meron siyang hawak na pang-insenso na marahang iwinawas-siwas sa paligid. Kasalukuyan pa siyang nakapikit habang nag-uusal ng dasal. Lumapit ako sa kanya at walang pag-aatubiling inagaw ang hawak niya. Pilit niya pang inagaw yun, pero iniunat ko ang braso ko para itaas ito nang sa ganon ay hindi na niya maabot pa. Ano ginagawa mo? Kanina ka pa nandito sa labas. Oo, lumabas kasi ako para mag-insenso. Kasi naman, merong mabigat na sumalubong sa akin pagpasok ko pa lang sa bahay na to. Kaya nag-insenso ako para maitaboy ko na yung malas o kung anumang negatibong enerhiya ang naiwan nung dating nakatira dito. Hindi yun ang tinatanong ko. Ang ibig kong sabihin, bakit ka kumikilos nang hindi nagpapaalam sa akin? Ha? Bawal ba yun? Mainam kayang mag-insenso sa isang lugar na hindi ganong pamilyar sa akin. Tsaka, para makahingi tayo ng proteksyon laban sa kung anumang makakalaban natin. Paano kung maamoy ng kalaban yung insenso? Hindi pa natin sila kilala. Kaya mas mabuti yung maghintay-hintay muna tayo dito bago tayo kumilos. Pasensya na. Ang sabi ni Mang Natoy, huwag kang matigas ang ulo ha. Diba? Pero kakarating pa lang natin, binibigyan mo na ako kagad. Pasensya na talaga. Pero pangako, malaking tulong ang ginawa ko para mas maging maayos ang pagsasagawa natin ng plano. Teka, paano nga pala natin to sisimulan? Sandali. Mas mabuti pa kung sa loob na natin yung pag-uusapan. Ano pong plano mo, sir? Henry na lang itawag mo sa akin. Sige, Henry. Bala kong magpanggap bilang isang insurance agent. Mag-aalok tayo sa mga tao sa bawat bahay nila nang sa ganon, maobserbahan natin ang mga kilos nila para malaman natin kung sino ang lihim na aswang. Mukhang magandang plano nga yan. Teka, meron akong dalang notebook dito. Ano naman gagawin mo dyan? Di isusulat ko yung mga pupwede nating i-offer sa kanila. Alam ko namang matagal mo nang pinag-iisipan ng planong yan dahil sabi nga nila, isa ka sa batikang manunugis ng aswang. Pero sana, hayaan mo akong tulungan kita. Sige. Wala namang problema. Salamat. Sige, bale ang naisip ko, ikaw na lang ang magbahay-bahay. Habang ako, nag-aantabay lang sa likod mo sakaling kailanganin mo ng tulong ko. Maganda yan. Para mas maging mabilis ang pagkilos natin. Ito ang langis. Siguradong makakatulong sa atin yan. Langis? Teka, ito ba yung magsasabi sa atin kung merong aswang sa paligid? Kamukha lang yan noon, pero iba ang gamit niyan. Ipapahid mo yan sa buong katawan mo nang sa ganon, hindi ka maaamoy ng aswang na isa kang manunugis. Sakaling meron silang kakayahan na gawin yun. Sabi kasi ni Lolo, kaya daw yun ng ibang mga aswang. Kaya gumawa ako niyan. Magaling kung ganun. Diba? Sabi ko sa'yo magaling ako. Saka meron akong bato na nagiinit pag merong aswang sa malapit. Ito Angas, no? Ano, hindi ka na nagsisisi na ako nakasama mo dito? Malalaman natin yan kapag nagsimula ng pagsasagawa natin ng misyon. Sige na nga, magluluto na muna ako ng hapunan natin. 7:00 na pala ng gabi. Kinuha ko muna ang mga kagamitan ko sa pagtugis ng aswang habang abala pa sa kusina si Ninay. Pinunasan ko ang talim ng mga yon. Hanggang sa ilang saglit pa'y narinig ko na ang pagtawag sa akin ni Ninay para yayain na maghapunan. Adobong manok ang niluto niya. Kwento niya, sumaglit daw muna siya sa palengke para bumili ng karne ng manok bago dumiretso sa kuta namin kanina. Nalaman niya raw kasi kay Mang Natoy na ito ang paborito kong pagkain. Sa 3 araw na lumipas, napapansin kong mabait naman ang dalaga. Bukod sa marespeto, maasikaso pa siya sa akin, lalo't kapag inaaral ko ang mga insurance plans na isinulat niya. Hindi ko maikakaila
na magaling siya sa paggawa ng mga yon dahil miski ako'y napaniwala. Hindi nagtagal, sinimula na naming magbahay-bahay. Wala naman kaming napansin na kakaibang kilos sa mga naunang nakausap namin ng araw na yon. Isang araw, huminto kami sa isang malaking gate. Tanaw namin ang lawak ng lupain sa loob ng bakuran. Ilang beses pa naming pinindot ang doorbell bago lumabas ang isang matandang lalaki. Payat ang pangangatawan nito at nakahukot na ang likod. Mailap din ang mga mata nito. Hindi ito makatingin ng diretsyo sa amin. Pansin ko namang biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha ni Ninay. Mariin siyang nakahawak sa maliit na batong anting-anting niya. Magandang araw ho. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Magandang umaga po, Lolo. Nandyan po ba yung may-ari nitong hasyenda? Mag-aalok lang sana kami ng insurance. Ano? Naku, hindi ho kami nagtitinda ng yelo. Ay, hindi po. Hindi ba? Dinig ko kasi sa inyo bibili kayo ng yelo. Pasensya na ha. Medyo mahina na pandinig ko. Sandali nga. Ano nga ulit yun? Pwede ho ba namin makausap yung may-ari ng hasyenda? Meron lang ho sana kaming ialok sa kanya. Importante po ito para maprotektahan siya. Lalo na yung may-ari po nito. Ay, sige. Alika, tuloy kayo. Grabe. Ang lawak naman ng lupain na to. Siguro, hinihingal yung mga bisita dito. Kasi ang layo pa ng lalakarin nila bago makarating dun sa bahay, oh. Abay, nagkakamali ho kayo. Sa katunayan, walang gaanong bumibisita dito sa Hacienda Ramona. Ay, bakit naman ho? Sadya masungit kasi ang may-ari dito kaya wala masyado kaibigan. Sa bagay, baka sa sobrang yaman niya nakabili na siya ng sariling mundo. Talaga? Ano ka mo, multo? Ay, oo, maraming multo din Ganun po ba? Nakakatakot naman po. Ano nga po palang pangalan niyo, Lolo? Atasyo, yun ang pangalan ko, iya. Lolo Tasyo. Ninay po ang pangalan ko. At ito naman po, si Henry. Hulaan ko, magnobyo kayo, ano? Hindi po. Magkasama lang po kami sa trabaho. Lo, grabe naman to kung makatanggi. Kala mo naman talaga. O siya, narito na tayo, ha? Malawak ang loob ng bahay. Kung tutuusin, mansyon na nga yata ang tawag sa ganito. Merong mga obra maestrang nakasabit sa pader. Pero ang malaking litrato ng isang pamilya ang agad na nakakuha ng atensyon ko. Kupas na ang mga mukha nila. Tanda na matagal na itong kuha. Niyaya kami ni Lolo Tasyo na maupo muna sa isang webless na alam kong hindi basta-basta ang presyo. Panandalian itong umakyat sa hagdan papunta sa ikalawang palapag. May kasama na itong babaeng nakasuot ng magarang salakot ng donya. Mistisa ang babae. Hindi may pagkakailang ito nga ang may-ari ng hasyenda. May pag-aalinlangan pa itong lumapit sa amin. Agad kong napansin ang kwintas nitong may pendant na kumikinang na itim na perlas. Sino sila, Tasyo? At kailan pa tayo tumanggap ng bisita rito sa mansyon? Ma'am, may iaalok daw po sa inyo. Ay, senyorita, maiwan ko na po muna kayo ha para kayo makapag-usap na maayos. Ipaghahanda ko rin kayo ng merinda. Magandang umaga po. Ako po si Henry. Ito naman po si Ninay. Ano po ba yung pwede naming itawag sa inyo? Ramona. Senyorita Ramona. Senyorita, okay. Magandang araw po, Senyorita Ramona. Maupo kayo. Bali, mag-aalok lang po sana kami ng life insurance sa inyo para ma-secure nyo yung mga ari-arian ninyo. Opo, meron po kaming tinatawag na security funds. Bagay na bagay to sa inyo. Oo, tama. Yung benefits po nito, magdodoble ang puhunan ninyo sakaling masira ng kalamidad ang mga pananim nyo. Maganda ba yan? Nako, talagang maganda yan, senyorita.
Mas maganda talagang may peace of mind ka sa mga bagay na pinaghirapan mong ipundar. Oo. Kung hindi niyo po mamasamain, ilang ektarya po ba itong hasyenda ninyo? 10 ektarya. Naku. Ang yaman niyo po pala. Hindi naman, iha. Pamana lamang sa akin ni Papa ang lupain ito. Mura pa kasi ang halaga ng lupa noong mga panahong yon, lalo pat sa probinsya ito. Maganda na nga, humble pa. Alam naman po naming mayaman kayo eh. Kasi ayan oh, ang ganda ng kwintas nyo. Ngayon lang ata ako nakakita ng ganyan. Pwede ko po bang hawakan? Ay hindi, tumigil ka. Hindi mo maaaring basta hawakan ang kwintas kong to. Naintindihan mo ba? Pasensya na ho. Tagasan ba kayo't mukhang bago ang mga mukha ninyo sa paningin ko? Taga Luzon pa po kami. Malapit lang yun dito. Hindi na ako magtataka kung bakit kayo napadpad dito. Opo. Para ialok po talaga itong mga produkto namin. Tama po. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po kayo magsisisi. Talaga ba? Siguraduhin mo lang. Ang ayoko pa naman sa lahat ay yung niloloko ako. Pangako ho. Ngayon ko lang napagmasdan ang magandang kutis mo. Ilang taon ka na, iha? 23 ho. Dalaga pa? Alam mo bang malalapit ako sa mga magagandang dalaga? Dahil nakikita ko sa kanila ang itsura ko nung araw. Salamat po. Ay, siya nga po pala. Interesado po ba kayo, senyorita? Gusto niyo po bang gawan ko kayo ng computation sa kung magkano ang babayaran ninyo buwan-buwan? Hindi na kailangan, iha. Hindi ko rin naman kailangan yan. Ang mabuti pa, umalis na kayo rito. Tasyo! Nandiyan po. Ano yun, senyorita? Paalisin mo na sila ngayon din. Ganun? Ay, teka lang ho. Maganda ho to. Adios. Pasensya na kayo't wala talagang ganang makipag-usap yun si senyorita sa mga estranghero kagaya ninyo. Maging ako man ay parati niyang nasusungitan. Halata naman siguro sa hilat siya ng mukha niya pagiging masungit ano. Di bali na ho. Sa susunod na lang po. Salamat. Lumabas na nga kami. Hanggang sa makarating sa bahay, pansin kong tahimik pa rin si Ninay. Tipong parang may malalim siyang iniisip. Kaya't hindi ko muna siya inistorbo. Sa halip, nagpahangin na lang muna ako sa labas. Lampas 6:00 na nang bumalik ako. Nadatnan ko siyang nakaupo sa sala. Marahan niyang pinapatak ang likido ng kandila sa tubig na nakalagay sa planggana. Imbis na lumapit, pinagmasdan ko na lang muna ang bawat kilos niya. Kung para saan man yon, alam kong tungkol ito sa plano namin. Ngumiti siya sa akin pagkatapos, saka tumango. Senyales na lapitan ko siya. Muli niyang inilabas ang bato. Bakit ka nagtatawas? Tinitingnan ko lang kung anong klaseng nilalang si Senyorita. Anong ibig mo sabihin? Kanina kasi nung lumapit sa atin si Lolo Tasyo, napansin kong uminit yung anting-anting ko. Ibig sabihin lang nun, aswang siya. At sigurado ako doon. Pero si Senyorita, hindi ko siya maramdaman. Yun nga rin yung napansin ko eh. Kasi merong kakaiba sa kilos nilang dalawa. Hindi kaya dahil yun sa suot niyang kwintas? Kasi mukhang kakaiba yun eh. Pero ano kaya kung patayin muna natin si Lolo Tasyo para wala nang sagabal sa plano natin? Teka muna. Oh, bakit? Hindi pa sa ganun. Kailangan muna nating mag-imbestiga kung may iba pa siyang mga kasamang nilalang katulad nila. Ganun ba? Alam ko na. Huwag tayong tumigil na alukin si Senyorita Ramona ng insurance para kahit paano maobserbahan natin ang mga kilos nila. Sige. Pero meron lang sana akong pakiusap sa'yo ha. Ano yun? Baka pwede magulos dili ka muna. Kung maaari, huwag mong ipahalata kahit kanino yung tunay nating pagkatao. Maliwanag ba yun? Sige ba? Wala namang problema sa akin yun eh. Oh, liligpitin ko na lang muna to. Total, maaga pa naman. Baka pwede naman tayong gumala muna kahit saglit. Naiinip kasi ako eh.
Para na rin kahit paano makapag-isip tayo na maayos kung paano isasagawa tong plano natin. Sige, kung gusto mo, doon na lang tayo kumain malapit sa may karinderya dyan sa labas. Mukhang masarap ang pagkain nila doon eh. Kasi maraming customer kanina. Huwag kang mag-alala, libre ko naman. Talaga? Kung ganun, sige, hindi ko tatanggihan ang grasya. Sandali lang sisinupin ko na lang muna ang mga to. Ramdam ko ang tuwa ni Ninay nang makarating kami sa karinderya. Nilagang baboy ang in-order niyang ulam at ganun din ako. Pagkatapos maghapunan, naglakad-lakad pa kami sa gilid ng kalye papunta sa maliit na plaza. Napahinto naman kami sa isang lumang posteng may papel na nakapaskil. Doon namin nakita ang isang ale na lumapit sa amin para magtanong kung nakita raw ba namin ang unika iha nito. Umalis daw kasi ito pero hindi na muling nakabalik pa. Sabi pa nito, isa raw ang anak nito sa mga babaeng nawawala. Gayunpaman, malakas ang kutob nilang buhay pa ang mga ito, lalo't wala pa raw natatagpo ang patay ni isa sa mga yon. Buong gabi akong hindi nakatulog dahil hindi yun maalis sa isipan ko. Kinabukasan, pumunta ulit kami sa Hacienda Ramona. Ilang beses akong tumawag pero walang lumabas. Kaya kusa kaming pumasok dahil bahagya namang nakabukas ang gate. Maingat naming tinatahak ang landay hanggang sa nakarating kami sa likod ng mansyon kung saan naroon ang silungan ng mga kalabaw. Sumilip kami sa bintanang nakaawang ang kurtina. Katinginan kami ni Ninay nang makita si Lolo Tasio na puro bahid ng dugo ang suot na damit. Pareho pa kaming nagulat nang biglang sumulpot si Senyorita Ramona sa harap namin. Pasaway! Anong ginagawa ninyo sa loob ng bakuran ko? Aba, plano ba ninyong pagnakawan ako, ha? Naku, hindi po. Kung ganon, bakit kayo pumapasok na walang paalam? Ano na naman bang kailangan ninyo sa akin, ha? Mag-aalok lang po sana ulit ng... lintik na insurance na naman. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyong hindi ako interesado sa mga ganyang bagay, ha? Ang titigas ng ulo ninyo! Naku. Pasensya na ho. Tasio! Ano kailangan ninyo, senyorita? Palabasin ang mga ito ngayon din. Kung kinakailangang ikandado ang gate, gawin mo nang hindi na sila basta-basta makapasok dito. Masusunod po, senyorita. At kayong dalawa, sa susunod na pumasok ulit kayo sa hacienda ko nang walang pahintulot, hindi ako magdadalawang isip na bigyan kayo ng parusa. Kayo naman kasi, katitigas ng ulo ninyo. Ako na ang humingi ng pasensya sa inyo, Lolo Tasio. Mali talaga yung ginawa namin. Sana mapatawad niyo po kami. Kung ako lang kaya ko kayong patawarin. Abay, pero si senyorita, nako, pera magpatawad yon. Huwag kayong mag-alala dahil kakausapin ko naman siya at kukumbensing mabuti kayong tao. Salamat po. Sobrang bait niyo po sa amin. Ay, hindi naman sa ganon. Ramdam ko kasi hindi kayo masasamang tao. At saka isa pa, alam kong mahirap ang kumita ng pera. Lalo na sa panahong ito. Kaya naiintindihan ko kayo. Sa katunayan, nais ko nga kayong mas makilala pa ng lubusan. Ganon din ho kami. Ay, kung ganon, kung wala pala kayo ibang gagawin mamayang gabi, gusto nyo bang magkape rito? Ipaghahanda ko kayo ng masarap na hapunan kung sakali. Naku, Sige ho! Huh? Gustong-gusto ho namin yan. Di ba, Henry? Gustong-gusto natin yan? Oo, tama. Kaya lang, paano kung makita kami ni Senyorita ulit? Nakakatakot. Parang kakainin niya kasi kami ng buhay. Sa tingin niya pa lang sa amin. Ako na ang bahala sa kanya. Sa likod ng hacienda kayo dumaan. Ako maghihintay sa inyo sa lumang gate doon. Sige po, maraming salamat. Mauna na po kami, ha? Mamaya na lang po ulit, Lolo Tasio. O ikaw naman, bakit ka naman pumayag sa imbitasyon niya? Bakit? Ayaw mo ba nun? Mas makikilala natin siya. Ba't ba parang ayaw mo? Malinaw namang aswang siya, di ba? Hindi naman sa ganoon. Ang sa akin lang, nasa isip ko pa rin kasi yung sinabi nung alin na nakausap natin nung isang gabi. Na sigurado raw silang buhay pa yung mga nawawala. Baka mapahamak sila kung sakali mabisto tayo. Ito naman, masyado ka nag-iisip ng kung ano-ano.
Aba, wag mo namang pagdudahan ng kakayahan mo, Henry. Hindi naman sa ganoon. Pero may pagkakatulad kasi ang mga nangyari to kay Itay noon eh. Talaga? Sa paanong paraan naman? Dati nang kinuha ng mga aswang si Mama. Sinubukan siyang iligtas ni Itay pero wala, nabigo siya. Ah, iyon ba ang dahilan kung bakit ka nakakaramdam ng takot ngayon? Sa totoo niya, no, ayoko na kasing maulit yun eh. At saka aminin ko, ito ang unang beses kong humawak ng ganitong kaso. Kaya gusto kong planuin na maigi ang bawat magiging kilos ko. Alam mo, sigurado namang hindi na yun mauulit. Nandito ako para tumulong. Magtiwala ka lang. Halika na, uwi na muna tayo at meron akong kailangan gawin. Umuwi na kami. Pinahira ni Ninay ng pinulbos na bawang ang mga armas ko. Nang sumapit naman ang gabi, bumalik kami sa hasyenda. Tulad ng napag-usapan, sa mismong dulong bahagi ng malawak na lupain kami dumaan kung saan merong kinakalawang na gate. Mataas na ang sinag ng buwan, kaya't inalerto namin ang mga sarili, lalo pat meron kaming nararamdaman na parang nagmamasid sa amin mula sa loob ng kakahuyan. Sa kalagitnaan ng paglalakad, isang malaking itim na aso ang humarang sa dinaraanan namin. Nanlilisik ang kulay pulang mga mata nito at may matutulis na pangil. Asbo ang tawag sa uri ng aswang na yon. Hindi na bago sa akin ang makaengkwentro ng ganitong klasing nilalang. Buong tapang kong hinugot ang ita ko. Nakipagtunggali ako sa aswang at walang kahirap-hirap ko itong pinabagsak. Inayos na muna namin ang mga sarili namin. Kailangang ipakita namin kay Lolo Tasyo na walang nangyari. Pagkatapos ay binilisan namin ang paglakad hanggang sa makarating kami sa isang maliit na bahay sa likod ng mansyon. Nakita namin doon si Lolo Tasyo na kasalukuyang nakasandal sa malaking puno. Oh, narito na pala kayo. Di na ako nagabala pang maghintay sa gate. Akala ko kasi hindi na kayo sisipot eh. Salamat sa pagpapaunlak sa imbitasyon ko ha. Oh, pero bakit parang natagalan pala pagpunta ninyo rito? Pasensya na po. Malayo-layo po kasing nilakad namin. Saka muntik na rin po kasi kami maligaw ng daanan. Ganun ba? Kaya pala kinudungis na ninyo. Naku, huwag kayo mag-alala at hindi magtatagal ay masasanay rin kayo. Ganun talagang daan dito. Marami pa sikot-sikot. Kaya nga po eh. O ikaw naman, Ninay. Bakit parang tatahimik ka dyan? Wala naman ho. Medyo nilalamig lang po kasi ako. Mahangin po pala dito. Ay, naku. Tebano, halika na kayo at nang makapagkape na kayo. Mabuti pa nga ho. Mapuna muna kayo. Sandali lang at ipagtitimpla ko lang kayo, ha? Salamat po. Huwag na kayo mahiya, ha? Ako lang din naman ang nakatira sa bahay na ito. Tapos si Senyorita Ramona, mag-isa lang dun sa mansyon? Oo. Ito na mainit na kape ninyo. Salamat ho. Lolo, hindi ho ba siya natatakot? Natatakot naman saan? Kasi nababalitaan ho namin yung tungkol sa mga dalagang nawawala ho. Kaya tinatanong ko kung hindi ba siya natatakot na mag-isa lang siya doon. Nako. Di naman yata marunong makaramdam ng pagkatakot ang bata ngayon. Kahit may mga napapabalitang ganyan dito sa lugar natin. Sanay na sanay siya mag-isa mula noon pa man. Kaya nga dito niya ako pinapatulog kasi hindi siya komportabling may kasama siya sa isang bubong. Sa bagay. Kung ako man, hindi ako matatakot lalo pat parang munisipyo ang tinitirhan ko, di ba? Oo, di ba? Nako. Napapansin ko, palabiro ka rin palang bata ka, ano? Teka, maiba lang ho ako. Ano ba sa tingin ninyo yung dahilan ng pagkawala ng mga dalaga? Ang sabi nila, aswang daw ang may pakana. Pero kung ako ang tatanungin, paniguradong isang taong halanghang bituka ang gumagawa doon. At kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nila natatagpuan ang mga katawan ng mga biktima. Baka ayaw pang itapon na kung sino ba ang kriminal ang nasa likod doon. Bakit naman ho? Abay, hindi nyo pa nakikita mga itsura nila kapag
napapaskil sa mga papel. Mga magagandang dilag. Kaya nga beauty queen ang mga yon. O kaya mga modelo. Yun nga po. Parang hindi nga naiiba yung ganda nila kay Senyorita Ramona eh. Ay, tama ka dyan, Iya. Tsak, matutuwa sa'yo si senyorita kung maririnig niya yan. Gusto kasi nun paraging pinupuri eh. Ganun po ba? Ay, oo. Pero huwag mo siyang aalalahanin pagkat kaya niya protektahan ang kanyang sarili. Mabuti naman ho kung ganun. Ay, maiba ako. Kung hindi ninyo mamasamain, gano'n na kayo katagal na magkatrabaho bilang taga-tinda nung, ano ba yun? Insurance? Sadali, ano ba tawag doon sa inyo? Insurance agents po. Bali magtatatlong taon na rin ho kaming nagtatrabaho sa kumpanya namin. Kasama rin ba sa trabaho ninyo ang tumayo sa iba't ibang lugar? Opo. Marami na siguro kayong customer, ano? Ang totoo po niyan, hindi po gaano eh. Abay, bakit naman? Ang sabi sa akin ni Senyorita, mahusay daw ang mga kagaya ninyo na mangumbinse, lalo na ito si Ninay. Kaya lang hindi siya interesado sa mga ganyan. Mahilap kasing magtiwala yun sa mga tao. Ang totoo po niyan, yung iba kasing mga tao ayaw sa insurance. Akala nila niloloko namin sila. Pero ayos lang, gano'n naman ho talaga. Sa bagay, hindi naman din natin sila masisisi lalo na pera ang usapan. Kaya nga po eh. Karoon din ang senyorita. Masyado nilang minahal ang mga salapi. At hindi niya basta pinagkakatiwala kung kanino man. Ano yun? Sandali, titignan ko lang. Hindi na, ako na. Ako na bahala ron. Mas mabuti pa kung umuwi na lang kayo. Ha? Agad-agad? Hindi pa nga nagiinit ang puwet ko sa upuan eh. Saka, asa na po yung hapunan na Hindi sinasabi pa ako niyo? nakakapagluto eh. Ako'y pagpasensya na din at nakaligtaan ko. Sadali. Baka si senyorita yon. Pare-parehas tayo malilintikan ko sakali makita niya kayo. Sige na, bumalik na kayo sa ibang araw, ha? Sige ho. Kumaripas kami ng takbo palabas sa bakuran. Naghahabol kami ng hiningang umuwi. Mas naging interesado kaming malaman ang tunay na pagkatao ni Senyorita Ramona pagkatapos ng gabing yon. Sa mga lumipas na araw, napag-alaman naming meron na namang nawawalang dalaga. Sinundan pa yon ng mga bangkay na natatagpuan sa kung saan. Bawat isa sa kanila ay wasak ang tiyan at may mga nawawalang lamang loob. Hindi hingil sa kaalaman naming asbo ang may kagagawa ng mga yon. Hindi nagtagal, binalot ng takot at pangamba ang buong baryo. Pero imbis balaan kaagad ang mga tao, mas pinili na lang naming rumonda tuwing gabi para kahit paano'y maprotektahan ang lugar. Iniiwasan kasi naming malaman nila ang tunay na pakay namin. Isa pa, meron naman na rin silang ideya na tunay ngang may aswang sa kanilang baryo. Sa mga sumunod na linggo, patuloy kaming bumibisita sa hasyenda matapos magbago ang ihip ng hangin. Kung dati pinagtatabuyan kami ni Senyorita Ramona, ngayon ay bumait na ito sa amin. Ang lahat ng yon ay dahil sa patuloy na pagpuri namin dito. Mahirap man, pero nakaya namin. Kaya lang, tanging paalala nito'y bawal kaming abutin ng dilim sa pagbisita sa kanila dahil baka ito raw ang masisi sakaling may mangyari sa aming masama. Isang araw, tumulong kami sa mga magsasaka nang magpaani si Senyorita Ramona ng palay. Dinig namin ang pagbubulungan ng iilan tungkol sa babae. Kasalukuyang nakasakay si Ninay sa kalabaw habang pinagmamasdan ko siya mula sa hindi kalayuan. Pero bigla siyang nahulog. Buti na lang at nasalo ko siya. Nagtama ang aming mga paningin. Ayos ka lang? Oo. Ikaw naman kasi, ang galaw mo eh. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na humawa ka ng maayos sa lubid pero hindi mo ginagawa. Pasensya ka na. Natuwa lang naman ako. Alam mo, hindi na kita pasasamahin sa susunod kung alam kong ipagpapatuloy mo pagiging matigas ng ulo. Sungit naman ito. Kundi ka lang gwapo eh. Baka itinulak na kita dyan sa putikan. Ano? Anong sinasabi mo? Wala. Sandali lang. Ito naman oh. Ayaw nang pinagsasabihan. Hintayin mo ako, hoy! Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo. Bakit ba bigla-bigla ka na lang sumisilong dito?
Huwag mo sabihin sumama ang loob mo nung pinagsabihan kita, ha? Hindi. Halika, lumapit ka dito at meron akong sasabihin sa'yo. Narinig mo ba yung usapan nila? Yung nakakita sila ng asbo ng isang buwan, matagal na natin naubos ang mga yun, ha? Total, wala na rin naman tayong nakakaingkwentong nilalang na kagaya nila. Hindi, iba pa yun. Ang Alin? sabi nila, meron daw silang nakitang kakaibang baboy ramo sa likod ng hasyenda. Ano? Tapos, maya-maya, nakita daw nila si Senyorita Ramona. Malakas talagang kutob kong siya nga ang hinahanap nating suhi. Hindi ko narinig ang tungkol dyan, ha? Pero tama ka. At alam ko tinatago niya ang lahat sa tulong ng kanyang kwintas. Dahil napapansin kong iba talaga ang kinang nun sa tuwing may naririnig siyang nag-uusap tungkol sa mga aswang na para bang nagbibigay sa kanya ng babala na merong tanghanib na pwedeng makadistorbo na kanyang pagkatao. Kaya kailangan nating tiyempuhan kung kailan niya huhubarin ng kwintas, Henry. Kaya nga, Oh, bakit ka napasandal dyan sa poste? Ayos ka lang ba? medyo nakaramdam lang ako ng konting pagkahilo. Henry, may sinat ka. Kaya pala tahimik ka kaninang nakaupo sa isang gilid eh. Masama na palang pakiramdam mo, pero hindi ka malang nagsasabi. Mabuti pa, umuwi na tayo. Magpapaalam na muna tayo kay Lolo Tasyo. O sige, dyan ka na lang at ako na ang magpapaalam. Inasikaso ako ni Ninay pagka-uwi. Buong maghapon siyang nakabantay sa akin. Hindi naman ako nakaligtas sa paninermo niya. Pinabayaan ko raw kasi ang sarili ko, kaya ako nagkakasakit. Pero hindi na ako kumibo sa mga yon. Una, totoo naman na paminsan ay nakakalimutan ko ng magpahinga sa kagustuhang Romonda. At higit sa lahat, natutuwa ako dahil ngayon ko lang ulit naranasan ang masermonan sa tuwing magkakasakit ako mula nang masawi ang mga magulang ko. Sa awa ng Diyos, naging maayos na rin ang pakiramdam ko kahit paano. Gustuhin ko mang Romonda nung gabi pero hindi pumayag si Ninay. Baka raw kasi mabinat ako. Sa totoo lang, nagsisisi nga ako dahil minsan ko nang kinwestiyon ang kakayahan niya bilang albularyo. Ramdam ko ang pagiging mabuting tao niya, kaya hindi nagtagal ay napalagay ang loob ko sa kanya. O ayan, magpahinga ka ng mabuti ha. Huwag ka na munang Romonda hanggat hindi ka pa magaling. Salamat, ha. Ano ka ba? Wala yun no. Sino ba namang ibang magtutulungan kundi tayong dalawa lang, di ba? Ang akin lang kasi medyo nag-aalala ako. Saan naman? Baka kasi mas dumami yung biktima kapag pinabayaan natin yung pagroronda. Yan nga rin yung naiisip ko. Ano kaya kung Romonda ako ng mag-isa? Uy, teka, hindi ako papayag na gawin mo yan, oh. Baka mamaya mapahama ka. Sige na nga. Magpahinga muna tayo. Magpahinga na muna tayo kahit ilang araw lang. Nagkasundo kami ni Ninay. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako mapakali sa kakaisip kung anong patutunguhan nitong baryo. Sa mga lumipas na araw, palagi kaming magkasama ni Ninay. Mas nakilala ko pa siya ng lubusan. Sa totoo lang, aaminin kong meron akong ibang nararamdaman sa tuwing kakausapin ko siya. Para bang merong mga nagwawalang paru-paro sa tiyan ko. At hindi nagtagal, napagtanto kong may lihim na akong pagtingin sa kanya. Pero kahit na hindi na kami rumuronday, nakikibalita pa rin kami sa mga nangyayari sa lugar. Kahit paano, wala naman na raw mga dalagang nawawala o hindi kaya'y mga natatagpuang patay. Isang araw, pumunta kami sa ilog kung saan madalas na may nakikitang bangkay. Tahimik naming pinagmamasdan ang kalmadong ragasan ng tubig. Napansin ko pa nga ang bahid ng dugo sa isang malaking bato. Bigla naming narinig ang boses ni Lolo Tasyo mula sa hindi kalayuan. Nakangiting naglalakad papalapit sa amin ang matanda. Oh, kayo pala. Abay, bakit kayo nandito? Wala naman po. Gumagala lang po kami kahit papano. Ganun ba? Ay, mainam nga yan. Sa ganun magkaroon kayo ng ehersisyo. Abay nga pala, kumusta pakiramdam mo?
Balita ko nung misa tumulong kayo mag-ani, sumama raw ang pakiramdam mo bigla kayo napauwi. Kaya nga po, pero okay naman na po ako ngayon. Mabuti naman kung gano'n. Ako'y nag-alala sa'yo, Lalo na, halos 2 linggo na rin kayong hindi bumibisita dun sa asyenda. Niwan laman lang kayong paramdam sa amin. Pasensya na po. Ay di bale, gusto ba ninyong sumama sa akin? Panigurado magiging masaya itong sininay sa pupuntahan ko. Bakit naman ho? Saan ho kayo pupunta? Liblib na po yung lugar sa banda rito Ay, mag-aangkat kasi ako ng panggatong. Mabuti nga at nadatnan ko kayong 2 rito. Ganun po ba? Hindi po ba delikado? Kaya nga po, ang tataas pa naman ng mga talahib. Baka matuklaw pa kami ng ahas o di kaya ng kobra. Ay, naku, huwag kayo mag-alala. Ligtas naman doon. Kaya lang, kailangan nyo mag-ingat dahil bukod sa matarik ang daanan, madulas pa. Dahil ilang araw na rin walang tigil ang ulan. Maaari nyo akong samahan kung wala naman kayong ibang gagawin. Sige po, sasama po kami. O, tara na. Umayo na kayo at mahirap nang abutan ng dilim sa daanan. Lumakad na nga kami. Halos 1 oras din ang inabot ng paglalakad namin bago natunton ang kaduluduluhan ng gubat. Hinihingal kami. Buti na lang at meron kaming nakitang kubo roon kaya't nakapagpahinga kami. Saglit namang nagpaalam si Lolo Tasio para pumili ng mga panggatong. Sabi kasi nito, maganda raw ang mga punong kahoy sa banda rito dahil madaling paliyabin. Pagkatapos, nagpasya na kaming umuwi. Pasan-pasan ng matanda ang mga kahoy. Pansin kong nahihirapan ito, kaya lang tumanggi ito sa tulong na inialok ko. Habang nasa daan ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa kaming dumiretso sa mansyon. Sumalubong naman sa amin si Senyorita Ramona nang makita kami. Ay, Diyos mio! Hali kayo! Pumasok na kayo rito at baka magkasakit kayo. Tasyo, idiretso mo na yan sa likuran at hindi na natin mapapakinabangan pa ang mga yan. Sige senyorita. Maupo muna kayo. Ikukuha ko lang kayo na maisusuot para kayo'y makapagpalit na. Salamat po. Ikaw naman, Ninay, ipahihiram ko muna sa'yo ang mga magagara kong damit. Siguradong kakasya yun sa'yo, Iha. Ano bang gusto mo? Mga bestida? Ay, hindi na po. Kahit t-shirt na nga lang po kung meron Ay, sige. Titingnan ko lang kung meron. Henry, ngayon nandito na tayo. Pwede na siguro nating gawin ang plano. Sa paanong paraan naman? Alam naman natin na hindi basa-basa huhubarin ni Senyorita ang kwintas niya. Ako nang bahala doon. Pero nabasa tayo, di ba? Hindi kaya natanggal yung bisa ng langis? Huwag kang mag-alala. Hindi naman yun basta-basta natatanggal. Ay, sobrang labig sa labas. Grabe ang bugso ng ulan. Ito nga pala yung mga kape ninyo. At ito na ang mga damit ninyo. Magpalit na kayo kaagad. Merong palikuran doon sa kusina. Sige, salamat. Halika, Ninay. Pinauna ko muna si Ninay. Nagmamadali akong pumasok sa banyo pagkatapos niya. Pagkalabas ko'y wala na siya sa tapat ng pintuan. Nakita ko siyang nasa gilid ng bahay. Maingat niyang hinuhuli ang mga malalaking langgam na tumutulay sa halaman papunta sa pader. Isinusuksok niya ang mga iyon sa maliit na garapon na kanyang nakita sa tabi ng pinto. Pagkatapos, pumasok na kami sa loob. Nadatnan naming seryosong nag-uusap si Lolo Tasio at Senyorita Ramona sa sala. Habang tumatagal, napansin kong mas lumalakas ang bugso ng ulan. Kaya umupo muna kami ni Ninay sa muebles malapit sa kanila. Bigla namang tumigil sa usapan ang dalawa. Pasimple naming pinagmamasdan ang kilos ng mga kasama namin. Napansin namin ang pagkataranta sa mukha ni Senyorita Ramona nang bigla kaming makarinig ng malakas na kalabog sa labas. Ano po yung kumalabog, Senyorita? Ligaw na pusa lang yon, Iha. Nahulog mula sa bubong.
Napaka-iresponsable talaga ng may-ari. Pinapabayaang gumala sa gitna ng malakas na ulan ang alaga niya. Tasyo, gusto kong hanapin mo kung sino ang nagmamay-ari sa pusang yon kapag tumila ang ulan. Masusunod po, senyora. Bueno, mukhang hindi titila ngayong araw ang ulan na yan. Kaya dito na lang muna kayo magpalipas ng gabi. Baka kayo'y magkasakit kung susuungin ninyo ang ulan. Talaga ho? Papayag ho kayo? Oo, kung ayaw mo naman, doon ka sa kulungan ng mga kalabaw. Ay, grabe naman ho. Pasensya na. Hindi ko pala nasabi sa inyong ayaw ng paulit-ulit ni senyorita. Pasensya na ho. Pero tanggapin nyo na lang yung inaalok ni senyorita. May paparating kasing bagyo sa karatig lugar kaya malakas ang ulan. Sige ho. Salamat ho. Tasyo, maghanda ka ng hapunan. Sige po, senyorita. Tutulong ho ako. Mabuti pa nga. Halika na. Sumunod ako sa kanila. Abala ang dalawa sa paghihiwa ng rekado sa ilulutong afritada. Lampas 7:00 ng gabi nang makakain kami ng hapunan. Pero ang dalawang aswang ay hindi kumain. Nang sumapit ang gabi, pumunta kami sa kwartong tutulugan namin. Komportable naman ang tulugan, pero hindi kami makatulog dahil parang may bumabagabag sa amin. Dali-dali kaming lumabas sa kusina. Napansin naming nakaawang ang pintuan sa likod ng bahay. Senyales na mayroong lumabas. Maingat kaming lumabas papunta sa hardin. Nagtago kami sa likod ng malaking halaman. Bigla naming nakita ang isang baboy ramo. Nanlilisik ang kulay pula nitong mga mata. At nagulat kami nang bumalik ito sa pagiging anyong tao. Na mga oras na yon, nakumpirma naming si Senyorita Ramona nga ang suhi. Wala itong suot na kwintas. Pinigilan ko naman si Ninay na sumugod dito. Pumasok si Senyorita Ramona sa loob ng nakakandadong bodega. Sabi ko na nga ba sundan na natin siya, Henry. Halika na. Wag na muna sa ngayon. Ano? Bakit? Henry, ito na ang tamang pagkakataon. Kailangan ko munang makapasok sa bodega para malaman natin kung ano talagang tinatago niya sa loob niyan. Baka nandun yung mga hinahanap natin. Kung kakalabanin natin siya kagad, baka saktan niya yung mga biktima. Sa bagay, tama ka nga doon. Ayun, lumabas na siya. Huwag kang maingay. Sandali, ano yung hawak niya? Mga bestida? Mukhang luma na mga yun Hindi kaya doon niya kinukulong ang mga dalaga? Teka, mukhang yun nga. Halika na, bago niya pa tayo makita. Sa kayo na galing? Lolo Tasyo, doon po kami galing sa may hardin At ano naman ang ginagawa niyo ron? 10 oras na ng gabi. Ba dapat mahimbing na kayo sa pagtulog ng mga oras na ito Pasensya na po. Nagpapahangin lang po kami. Kasi medyo sumikip yung dibdib ni Nay kanina Anong meron dito? Ito po kasing dalawang batang ito. Abay ako'y nagulat dahil nahuli ko silang galing sa labas. Lumabas? Pues bakit? Sabi, nagpapahangin lamang daw. Ewan ko ba. Mukha namang hinihingal. Saan ba talaga kayo pumunta? Hindi na yan mahalaga pa. Siguraduhin ninyo na hindi kayo nagsisinungaling. Yun ang ayaw na ayaw ko sa isang tao. Oho, pasensya na ho ulit. Pumasok na kayo sa kwarto ninyo. Napansin naming muling nag-usap ang dalawa habang naglalakad kami palayo sa kanila. Mahina ang kanilang mga boses, kaya hindi na kami nag-abala pang pakinggan ang mga yon. Kinabukasan, hindi kami kinibo ni Senyorita Ramona. Kaya kay Lolo Tasyo na lang kami nagpaalam. Pagka-uwi sa bahay, agad naming inihanda ang mga gamit sa pakikipaglaban. Buong maghapon kaming nasa loob ng bahay. Sa mga lumipas na araw, nagpasya kaming bumalik sa kuta para kausapin si Mang Natoy. Kilala na namin kung sino ang suhi kaya kami bumalik dito. Kung gano'n, binabati ko kayo. Lalo ka na, Ninay.
Nabanggit sa akin ito ni Henry na nakikinig ka raw sa mga tinuturo niya. Salamat po. Oh, hindi na kayo maaari magsayang pa ng oras dahil mas lalong magiging malakas ang kapangyarihan ng mga suhi sa araw na mawala ang buwan. Mawawala ang buwan? Lunar eclipse po ba ang ibig ninyong sabihin? Tama. Marami kang ang dapat malaman sa larangan ng panggagamot. Oo nga po. Pero wag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para maging kasing husay niyo ako pagdating ng araw. Pero natutuwa pa rin ako sa'yo dahil maayos mong ginagawa ang lahat ng itinuturo sa'yo ng lolo mo. Siyempre naman ho. Sige na, maaari na kayong umalis bago pa lumubog ang araw. Nakabantay kami sa inyo at sisiguraduhin naming hindi kayo mapapahamak na basta-basta. Maraming salamat po, Mang Natoy. Kaya pala, kilala pa ninyo si Tasyo? Opo, caretaker po siya ng mga suhi. Bakit po? May nakapagsabi sa akin kung nasa ng pamilya niya. Nakatira raw sa dulong bahagi ng Sikihor. May lahi silang aswang. Bantayan niyo ang galaw niya. Sige po, masusunod. Anong plano natin ngayon? Kailangan natin pasukin ang bodega. Pero alam kong hindi yun magiging madali. Oo nga eh. Pero ngayon pa nga lang pinaghihinalaan na nila tayo. Pero alam kong karaniwang tao lang ang tingin nila sa atin dahil hindi naman nila alam ang tunay nating pagkatao. Sa bagay. Kaya kailangan nating samantalahin ang oras na to. Ano kaya kung gawin mo akong pain? Anong ibig mo sabihin? Ibig kong sabihin, sigurado namang kursunada ako ni Senyorita Ramona kasi siya na nga rin ang may sabing nagagandahan siya sa akin. Ibig mong sabihin magpapakuha ka sa kanya? Oo, parang ganun pero ililigtas mo ako syempre. Hindi no. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Ito naman, masyado ka naman nag-aalala sa akin. Parang iba na yan ah. Crush mo ako no? Uy, ano sinasabi mo dyan? Anong crush? Hindi no. We, di nga. Minsan nga nahuhuli kitang nakatulala sa akin eh. Ano? Alam ko namang maganda ako, kaya wag mo nang ipamukha. Kundi nga ako albularya ngayon, baka model ako. Bagay, di ba? Pero pasensya na Henry ah. Tropa lang talaga ang pwede sa atin. Sakaling meron kang lihim na pagtingin sa akin. Tropa. Talaga lang ha. Huy, teka lang. Ba't bigla kang bumaba ng sasakyan? Sino magmamaneho nito? Bahala ka dyan. Gusto mo itali mo sa ilong mo eh. Tulak mo. Walang hiya to? Ginawa mo ba akong kalabaw? Saan ka ba pupunta? Hoy! Aba, teka, hintayin mo ako! Ano, ba't ka sumusunod? Tropa! Ay, bakit ba? Bigla-bigla ka na lang nagkakaganyan na. Ano bang problema mo? Problema ko. Ano ba sa tingin mo? Teka nga lang, ito naman, pwede bang huminto muna tayo saglit? Ang hirap mo kayang habulin. Ang hahaba ng bias mo, oh. Bahala ka dyan. Hindi ko naman kasalanan kung maikli yung sayo eh. Aba, bastos to ah. Hoy! Ano ka ba? Wala akong naririnig! Aba, bastos to ah. Hoy, ano ka ba? Wala akong naririnig. Bahala ka dyan. Nakaupo na sa gilid ng kalye si Ninay nang lingunin ko siya. Dumudugo ang tuhod niya dahil natiso daw siya sa bato. Kaya nag-aalala akong lumapit sa kanya. Binuhat ko siya para isakay sa sakyan dahil nahihirapan siyang maglakad. Ginamot ko ang sugat niya at binalutan ng malinis na tela pagkatapos. Agad din naman akong humingi ng pasensya sa nangyari dahil pakiramdam ko kasalanan ko yon. Inalalayan ko siya papasok sa bahay. Malaki kasi ang gasgas niya, kaya nahihirapan siyang maglakad. Kaya ako na ang nagpresentang gumawa ng gawaing bahay. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ko sa kanya sasabihin ang dahilan kung bakit bigla akong bumaba ng sasakyan. Ang totoo niyan, nasaktan ako sa sinabi niyang hanggang kaibigan lang daw ang kaya niyang ialok sa akin. Kumain ka na. Salamat. Pasensya na nga pala kanina. Hindi sana mangyayari yun kung hindi kita iniwan kanina. Ayos lang yun. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ko tinitingnan yung dinaraanan ko. Pero teka, ba't mo ba kasi ginawa yun? Nasaktan ako dun sa sinabi mo kanina. Na ano? May nasabi ba akong masama? Ay, kung ganun, pasensya ka na. Naku, wala. Doon lang sa sinabi mong hanggang magkaibigan lang tayo. Ha? Anong
mong sabihin? Oo. Tama yung iniisip mo. Gusto kita, Ninay. Ha? Hoy, loko ka! Tignan mo, sinabihan mo pa akong loko. Nagulat lang ako eh. Ano ba kasi gusto mo? Gusto ko, syempre, mahalin mo naman ako. Nako, ikaw talaga. Bakit? Uy, seryoso naman ako ah. Gusto talaga kita, Ninay. Higit pa sa pagiging magkaibigan. Ano? Pero bakit ako? Kasi bukod sa maganda ka, maalaga ka pa sa akin. Kahit sinong lalaki naman siguro mahuhulog ang loob sa isang kagaya mo. Lalo na kapag pinapakitaan mo ng ganyan. Ganun ba? Wala lang. Kasi hindi lang ako makapaniwalang may ganyan ka na palang nararamdaman sa akin. Saka nagulat lang ako kasi ang sungit-sungit mo sa akin noon. Inaalay ko na kasi sa pagiging manunugis ang buong buhay ko. Kaya pasensya na kung nasusungitan kita noon ha. Akala ko kasi magiging pabigat ka sa akin pero pinatunayan mo naman na mali ako eh. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kakayanin ko yung misyon kung wala ka. Ito naman, wag mo namang maliitin ang kakayahan mo. Hindi naman sa ganoon. Tulad nga ng sinabi ko, ngayon lang ako nakaranas na makaharap ng isang suhi. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita hanggang sa huli. Salamat. Pero may gusto rin sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Gusto rin kita. Ano? Seryoso ka ba? Teka lang ha, hindi mo naman ako kailangang magustuhan pabalik, Ninay. Ayoko namang pilit yung sarili ko sa'yo, no? Ayaw mo? Edi wag. Teka. Pero, totoo Henry. Gusto kita. Matagal na rin ako may lihim na pagtingin sa'yo. Kaya nga, ganun-ganun na nga lang ako kung mag-alala sa'yo eh. Ibig sabihin ba, pwede kitang ligawan pagkatapos natin sa misyon na to? Oo naman. Total, responsable ka naman at marespeto. Wala akong nakikitang rason para tumanggi. Salamat. Pero, itong misyon muna ang unahin natin sa ngayon, okay? Oo naman. Ano yun? Sandali, diyan ka lang. Ako nang titingin. Sige, mag-ingat ka Henry. Wala namang tao ah. Baka nantitrip lang yung mga lasenggo dyan sa daan kanina. Halika na rito. Isarado mo nang mabuti yung pintuan. Ilang saglit pa, pumasok na kami sa tinutulugan namin. Hindi ko na lang binanggit kay Ninay ang nakita kong bahid ng dugo sa tapat ng pintuan. Kinabukasan, nadatnan ko si Ninay sa kusina. Abala siya sa paghihiwa ng mga bawang na gagawing pulbos. Pagkatapos, inilabas niya ang maliit na botelya na may lamang mga ibok. Yun ang tawag sa malalaking langgam na pula. Inilagay niya ang mga yun sa gitna ng itinulos na mga kandila at saka dinasalan. Tahimik ko lang na pinagmamasdan ang mga ginagawa niya. Pagkatapos, niyaya niya ako sa likod ng Hacienda Ramona at pinakawalan ang mga langgam malapit sa bodega. Madilim na sa mga oras na yon at malapit nang bumilog ang buwan. Sandali. Para saan ba ang mga langgam na yun? Bakit nilalagyan mo pa sila ng orasyon? Nakakatulong sila sa misyon natin. Kung maging kulay itim sila, ibig sabihin lang nun ay gumagamit ng mahika si senyorita sa mga dalaga kapag natunto ng mga langgam ang kinaroroonan nila. Bago sa akin ang bagay na yan ah. Oh, ayun! Teka, unti-unting nagbabago yung kulay nila. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, tama ang kutob nating nasa loob ng bodegang yan ang mga dalaga dahil naging itim kaagad ang kulay nila. Kung ganun, kailangan natin gumawa ng parang para makapasok sa bodegang yan. Oo, mukhang wala pang tao. Pasukin na kaya natin. Sige, dyan ka lang ha. Ako nang bahalang pumasok sa loob. Ano ginagawa nyo rito? Mga hangal, pinagkatiwalaan namin kayo pero ito lamang ang igaganti nyo sa amin. Lolo Tasyo, nandito po kami para... Para ano? Magpahagi na naman. Hanggang kailan ba ninyo paiikutin ang mga ulo namin? Makakarating ito kay senyorita. Sadali lang po. Alam ko isa kang aswang. Magaling. Paano nyo naman nalaman na tunay kong pagkatao, Aber? Matagal na naming alam dahil nararamdaman namin ang kakaiba mong kilos.
Ano namang gagawin mo? Alam ko namang wala kayo kakayahan para talunin ang mga kagaya namin. Dahil mga karaniwang tao lamang kayo. Yun ang akala mo. Talaga lang ha? Hindi niyo ako maloloko dahil hindi ko kayo naaamoy. Total narito na lang din naman na kayo. Susundin ko na lang ang inuutos sa akin ng pinakamamahal kong senyorita. Na ano? Ano pa? Iligpit kayo dalawa dahil wala na siyang tiwala sa inyo. Naging asbo si Lolo Tasyo. Pero imbis na matakot, kalmadong iniabot sa akin ni Ninay ang botelya na pinaglalagyan ng pinulbos na bawang. Buong tapang kong hinarap ang aswang na tumalon sa harap ko. Agad din naman itong nanghina pagkatapos kong sabuyan ng pulbos. Bumalik ito sa pagiging anyong tao. Binitbit ko ang matanda pa uwi at saka mahigpit na itinali gamit ang lubid na may orasyon ni Ninay. Tingnan lang natin kung makaya mo pang maging aswang, tanda. Mga demonyo kayo! Pagsisisihan ninyo lahat ang ginawa ninyo! Magsisisi? Hindi ba't kayo ng sinasamba mong senyorita ang gumagawa niyan? Lahat kayo isasamba sa kanya pagdating ng araw. Dahil sigurado akong walang binatbat ang kakayahan ninyo upang talunin siya! Paano namin siya matatalo, tanda? Sumagot ka! Hindi ako mangbang para sabihin sa inyo ang mga bagay na yan. Kahit pa ilang beses nyo ako sabuyan ng mga pangotra. Tandaan ninyo, marahil ay kayo ang nakakalamang sa mga oras na ito pero sigurado ako, luluhod din kayo sa kanya. Kahit kailan, hindi namin gagawin yon. Kaya kung ako sa'yo, magsabi ka na hanggat maaga pa. Hindi! Sa dulong bahagi ng Sikihor nakatira ang pamilya mo, hindi ba? Paano mo nalaman yun? Hindi na mahalaga kung paano namin nalaman. Alam ko mas mahalaga ang kaligtasan nila para sa'yo. Utang na loob, huwag nyo silang sasaktan. Yun ay kung mangangako ka sa amin na sasagutin mo ang mga tanong namin. Oo, sige, nangangako ako. Ikaw naman ang magtanong sa kanya, Ninay. Sige ba? Kanina pa ako gigil na gigil sa matandang to eh. Hoy, ikaw, anong ginagawa niyo sa mga dalagang kinukuha niyo? Pinagkukunan sila ng lakas ng senyorita para maging magara ang kanya kutis. May plano ba kayong patayin sila? Oo, sa ngayon, inaalagaan pa niya mga yon habang pumipili pa sa senyorita kung kanino katawan ang kanyang lilipatan. Pero sa oras na makapagdesisyon na siya, kikitilin na niya ang buhay ng bawat isa sa kanila. Tanging ang napili niya lang ang matitirang buhay. Pero kukunin niya ang spirito nito para ipalit sa kanya. At sa paanong paraan naman siya matatalo? Kailangan sirain ang kwintas na kumukonekta sa buhay ng mga dalaga. Teka nga, paano ba naman kasi niya nakuha yung mga dalagang yun? Kayo na nga rin yung may sabing hindi niya sila sinaktan, di ba? Dahil pinangakuan niya ng magandang buhay. Binigyan din niya ng alahas para tuluyan na niyang makuha ang loob nila. Pagkatapos, ginawang aswang ni senyorita ang mga yon. Hindi para tulungan siyang magasik ng lagim kundi dahil sa iba niya pang mga pinaplano. Ibig sabihin, yung mga mahihirap ang pinupuntirya niya? Ganun na nga. Tulungan mo kami makapasok sa bodega. Merong daan sa bahay ko. Isang lagusan sa ilalim na saing patungo sa kulungan nila. Sige, maganda ka, Ninay. Papasukin natin yun, gayon din. Sa sandali. Ngayon nasabi ko na sa inyo ang lahat na kailangan ninyong malaman. Baka naman maaaring pakawalan na ninyo ako. Biglang sinapak ni Ninay si Lolo Tasyo. Dahilan para mawalan ito ng malay. Kumuha rin siya ng panyo at dinasalan ito bago ipiring sa matanda. Sabi niya, nilagyan daw niya yon ng orasyon para hindi kaagad magigising si Lolo Tasyo. Agad na pumunta kami sa bahay ng matanda. Hinanap namin ang pintuan ng lagusan na sinasabi nito. Isang makipot na daan ang dinaanan namin papunta sa kulungan ng mga dalaga. Nakita namin ang 6 na dalagang nakaupo sa mga mamahaling muebles. Puting bestida na magkakamukha ang suot nila. Nakangiti ang mga ito habang nakatulala sa hangin. Para bang sila'y paralisado at kasalukuyang nasa ilalim ng engkantasyon. Bukod doon, napansin namin ang suot nilang purselas.
Lahat ng yon ay may pendant na itim na perlas, katulad ng nakalagay sa kwintas ni Senyorita. Hinalughog namin ang buong lugar. Natagpuan namin ang mga ginto sa loob ng isang lumang baul. Hindi totoong ipinamana kay Senyorita itong hasyenda dahil kaya ng mga suhi ang humanap ng ginto dahil konektado sila sa lupa. Pigtasin natin yung porselas ng mga babae. Sandali! Bakit? Bigla sumasakit ang tiyan ko. Malamig ang tenga mo. Halika na, tumakas na tayo. At saan kayo pupunta? Akala ko, pinaslang na kayo ni Tasyo. Yun ang akala mo! Akala mo ba mapapabagsak niyo ko ng ganun-ganun na lang? Wes, nagkakamali kayo. Nakalimutan niyo bang may kakayahan ako ng kaliwang kamay? Ibig sabihin, kayang-kaya kong tapusin ang buhay niyo kung kailan ko gusto. At sa tingin mo, hahayaan kong mangyari yon? Nangyayari na nga, Iha. Ngayon mo ilabas ang tapang mo. Henry! Anong ginagawa mo kay Henry? Ano pa nga ba? Ano ba sa tingin mo ang gamit ng manikang to? Masyado lang kayong tanga dahil nakalimutan niyo ang damit na pinaghubaran niyo sa banyo. Hayop ka! Hayop talaga! Dapat nga kayong dalawa ang kukulamin ko. Pero hindi ko alam kung bakit tumatalbog ang sumpang ibinibigay ko sa'yo. Hinubad ni Ninay ang suot na kwintas at saka pansamantalang isinuot sa akin. Kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ko dahil doon. Aakma pa sana kaming hahabulin ni Senyorita, pero sinabuyan ko ito ng pulbos. Pumusok ang katawan nito. Kumaripas kami ng takbo palabas ng bodega, kasama ang dalagang minsan na naming nakitang nakapaskil ang mukha sa poste. Idiniretso namin ito sa kuta. Ang kwento nito sa amin, pinangakuan daw ito ni Senyorita na ipapagamot ang magulang na may sakit. Binigyan din daw ito ng porselas. Pero naging paralisado raw ang buo nitong katawan matapos maisuot yun. Ninay, ihanda ninyo yung sarili ninyo. Paniguradong mapapasaba kayo sa isang matinding labanan. Handa po akong harapin ang kahit anumang laban. Pasamantalang guminhawa ang pakiramdam ni Henry dahil sa kwintas na yan. Pero hindi magtatagal, makakagawa pa rin ng paraan ng suhi para mabalik ang sumpa sa kanya. Kaya nga po eh. Babalik na kami ron. Pero paano po siya? Nawalan siya ng malay. Baka hanapin niya tayo kung magising siya. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Huwag niyo na siyang alalahanin. Maya-maya lang magigising na rin siya. Mawawala lang siya ng balay kasi naninibago ang kanyang katawan dahil nawala ang engkantasyon dahilan ng pagkakaubos ng enerhiya niya. Halika na. Mag-iingat kayo. Pagkabalik namin, dali-daling kinuha ni Ninay ang mga gamit niya sa pagsasagawa ng orasyon. Muli niyang itinulos ng pabilog ang mga kandila. Umupo siya sa gitna at saka pumikit. Ilang saglit pa'y nagsimulang manginig ng bahagya ang katawan niya na sinasabayan pa ng impit na pag-ungol. Parang merong sumasakal sa kanya. Sa puntong ito, ramdam kong parang nahihirapan siya. Biglang namulat ang kanyang mga mata. Inalalayan ko siyang umalis sa gitnang espasyo ng mga nakatulos na kandila. Nanlalamig ang katawan niya. Para siyang nababahala na hindi ko malaman. Hindi pa nga siya agad nakapagsalita ng tanungin ko. Kaya naman, dali-dali ko muna siyang pinainom at pinagpahinga ng ilang minuto. Lumapit ako sa kanya nang mapansing kahit paano'y naikalma niya ang kanyang sarili. Ano bang nangyari sa'yo? Pangalawang beses ko palang sinusubukan ng kakayahan kong pumasok sa mundo ng mangkukulam. Alam ko kasing may kakayahan ng suhi sa ganon. Nakita ko siya doon. Henry, gumagawa na siya ng inkantasyon sa mga dalaga. Anong ibig mo sabihin? Hiniwa niya yung pulso ng mga dalaga. Nilagay niya ang mga yun sa mga bandehado.
Pinatakanan niya ang mga yon ng itim niyang dugo. Ibig sabihin, kung kaninong dugo ang humalo sa kanya, ayun ang pipiliin niyang katawan. Meron bang ibang paraan para mapawalang bisa yung ritual na yan? Mapapawalang bisa ang ritual na ginagawa niya kung mapapatakan ko yun ng dugo ko bago kumubli ang buwan sa likod ng ulap. Sabihin mo lang kung may tutulong ako sa kung anumang orasyon ang Henry! Diyos ko! Inaatake ka na naman ng hayop na yon! Nawalan ako ng malay. Pagmulat ko, wala akong ibang makita bukod sa manikang nakapatong sa lamesa. Kasalukuyang nakatali ang buong katawan ko sa upuan. Para akong nasa isang panaginip dahil madilim ang paligid. Tanging maputing liwanag lang sa itaas na hindi ko alam kung saan nanggagaling ang nagsisilbing tanglaw sa lugar. Ilang saglit pa, merong itim na aninong lumulutang papalapit sa akin. Sinakal ako nito at walang kahirap-hirap na itinaas. Pakiramdam ko, malalagutan ako ng hininga. Pero biglang sumulpot si Ninay mula sa kung saan. Buong tapang niya akong sinabuyan ng pinulbos na bawang, dahilan para mabitawan ng anino. Naging si Senyorita Ramona yon. Nakasuot ito ng itim na mahabang bestida. Napansin ko ang matutulis na tenga nito na parang sa duwente. May burda ang mga braso nito na ngayon ko lang nakita. Sigurado akong may ibig sabihin ang mga yon. Higit sa lahat, merong malaking kulubot sa mukha ng babae. Tingnan mo ang ginawa ninyo sa napakaganda kong mukha! Dinungisan ninyo ang itsura ko! Oh, bakit? Hindi naman talaga totoong kutis porselana ka, di ba? Pasaway! Pagbabayaran ninyo ang ginawa nyo! Ikaw ang magbabayad sa perwisyong ginawa ninyo ng Alipores Musitasyo at ang mga kasama niyang aswang! Sabihin mo na lang yan kapag nagawa mo nang makawala sa lubid na yan. Pakawalan mo na ang mga bihag mo ngayon din! At sino ka sa tingin mo para sundin ko, Aber? Wala ka pa sa kalingkingan ng mga narating ko sa buhay. Isang duwag na albularyo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko sila isusole dahil ako ang nagmamayari sa kanila. Hindi mo nga sila pagmamayari, Ramona. Huwag kang ilusyonada dyan. Ilusyonada? Baka nakakalimutan mo nasa mundo ko kayo ngayon. At dito sa mundo ko, pagmamayari ko lahat. Pati na ang kaluluwa niyang si Henry. Tumigil ka na sa kasamaan mo! Ako ang kapalit ni Henry. Ano? Hindi! Hindi pwede mangyari yan, Inay! Para matapos na ito, Henry. Lumapit sa akin si Ninay para hipan ang mga mata ko. Napapikit ako. Nakabalik ako sa tunay na mundo pagbukas ko ng mga mata ko. Nakita kong nakahiga si Ninay sa loob ng mga kandila. Wala siyang malay. Dali-dali akong lumapit para pakiramdaman ang kanyang pulso. Pero hindi na yun tumitibok. Hindi ko na napigilan ang sarili kong humagulgol. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Gumuho ang buong mundo ko. Hindi ko inaasahan na sa isang iglap lang, mawawala ang babaeng gusto kong mahalin ng panghabang buhay. Pero sa kalagitnaan ng pag-iyak ko, napansin kong gumalaw ang kamay niya. Humugot siya ng malalim na paghinga nang tingnan ko siya. Buhay siya. Inalalayan ko siyang umupo nang mapansin ang pamumutla ng kanyang mga labi. Salamat sa Diyos! Bakit ka umiiyak? Kasi akala ko iiwan mo na ako eh. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Tumigil ang pagtibok ng pulso mo kanina. Ang totoo niyan, muntik na niyang makuha ang kaluluwa ko kanina. Buti na lang, nakaisip ako ng paraan kung paano ko siya mapapahina. Paano? Kahinaan niya ang dugo ng isang albularyo. May sugat ka pala sa mga daliri mo. Teka, ngayon ko lang napansin yan ah. Ako ang gumawa niyan.
Nakita ko ang tunay na itsura niya nang matalsikan siya ng dugo ko. Sa likod ng maganda niyang mukha, isa pala siyang matandang hukluban. Ano? Kailangan ko ng tulong mo, Henry. Sige, ano yun? Lahat gagawin ko. Pagsamahin natin ang dugo natin. Dugo ng katapangan ang nananalaytay sa'yo ay may basbas na kakayahan ng kanang kamay. Magiging mabisa yan para tuluyan na natin siyang matalo. Hiniwa namin ang kanya-kanyang pulso. Pinagsama namin ang dugo sa iisang garapon. Binudburan niya pa yun ng langis at pinulbos na bawang. Pagkatapos, dinasalan niya yon. Napansin kong bahagyang umusok yon. Tanda ng pagiging mabisa nito. Nagpahinga kami ng gabing yon. Kinabukasan, ibinalita namin sa tao sa baryo ang tunay na dahilan ng pagkawala ng kanilang mga anak. Pero tulad ng napag-usapan, hindi muna namin sinabi kung sino ang salarin. Pinaghandaan lang namin sila na mas ingatan ang kanilang mga pamilya at sarili. Nang sumapit ang gabi, tumungo kami sa Hacienda Ramona. Pumunta kami sa bodega, pero wala na ron ang mga bihag. Ayon kay Ninay, subukan daw naming pumunta sa ilog at baka naroon sila. At hindi nga kami nagkakamali. Nakatayo ang mga paralisadong dalaga sa gitna ng hanggang tuhod na rumaragasang tubig. Habang nakatayo naman sa gitna nila si Senyorita Ramona. Tahimik itong nakayuko. Para silang kulto dahil iisa ang mga salitang sinasabi ng bawat isa sa kanila. Latin ang lengguaheng ginagamit, kaya hindi ko maintindihan. Pero ayon kay Ninay, orasyon daw yon para sa isasagawang ritual ni Senyorita. Sinabuyan ko sila ng dugo. Bumagsak ang mga dalaga habang umusok naman ang katawan ni Senyorita. Agad na lumapit si Ninay sa mga ito para putulin ang suot nilang porselas. Dahil doon, naging kulubot ang balat ni Senyorita Ramona. Utang na loob! Maawa kayo sa akin! Bigyan niyo ako ng pagkakataon para magbago! Hindi. Hindi magbabago ang mga kagaya mong nilalang. Mga ngalang ang bitukan ninyo! Kayamanan ba ang gusto niyo? Bibigyan ko kayo ng mga ginto. Marami ako niyan. Basta wag niyo lang akong papatayin. Maawa na kayo! Uso pa palang salitang yun sa'yo. Hindi ka nga naawa sa mga magulang ng mga babaeng binihag mo. At isa pa, paano naman yung mga pinatay ng mga alipores mo? Tingin mo, hayaan na lang namin yon. May paraan para maayos natin to. Bibigyan ko sila ng limpak-limpak na salapi. Total, mga kapuspalad naman sila. Alam kong makakalimutan din nila ang mga nasawi kapag nabago na yung buhay nila. Hoy! Anong pinagsasabi mong bruha ka? Akala mo ba mukhang pera ang lahat ng tao? Loko ka! Halika nga rito! Sasabunutan kitang hayop ka! Tama na yan. Mas mabuti kung tatapusin na lang natin ang buhay niya. Ay hindi! Ayoko ng ganyan! Ayokong tayo lang ang tatapos sa asyumerang bruhang yan! Dalhin natin siya sa plaza. Hayaan nating matikman niya ang galit ng mga taong minamaliit niya. Hindi! Hindi ako makakapayag na makita nila ang ginawa niyo sa akin! Ayokong makita nila kung paano niyo ako pinapangit! Hoy! Paalala ko lang sa'yo matagal ka ng pangit! At kumukuha ka lang ng ganda na hindi naman sa'yo! At wag mo kaming sisisihin! Halika na, Henry! Hanggat hindi pa nauubos ang pasensya ko dyan! Sumubok pang manlaban si Senyorita Ramona, pero sinabuyan ko ulit ito ng dugo. Dinala namin ang matanda sa plaza at itinali sa lumang poste doon. Kasama namin ang mga dalagang takot na takot sa tunay na itsura ni Senyorita. Pagkatapos, pinatawag namin ang mga tao sa baryo. Galit na galit nilang sinaktan si Senyorita. Baliwala ang pagmamakaawa nito sa kanila. Pagkatapos, binuhusan nila ito ng gasolina at saka sinindihan ang buong katawan. Tinipon pa muna namin ang mga dalaga
para tanggalin ang pagiging aswang nila. Pagka-uwi, tinuluyan na rin namin si Lolo Tasyo. Dumiretso kami sa kuta pagkatapos para ipaalam sa kanila ang magandang balita. Binabati ko kayo. Alam kong hindi madali ang misyong ito pero pinatunayan mo, Henry, bilang susunod na pinuno ng mga manunugis na kagaya mo. Salamat po. At ikaw naman, Inay, ipinakita mo ang dedikasyon mo sa pagsasanay na maging isang mahusay na albularyo. Tsak, matutuwa sa iyo, lolo mo. Salamat po. Ngayong tapos na ang misyon namin, malaya na rin ang baryo mula sa kamay ng suhi. Salamat dahil tinulungan mo ako, Henry. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo kasi ang laki ng tinulong mo sa akin. Hindi ko naman siguro kakayanin yun kung hindi dahil sa pagpupursigi mo sa akin. So, pwede na kitang ligawan? Agad-agad? Ano ibig sabihin nito? Ang totoo po niyan, may lihim na pagtingin ako kay Ninay. Kaya pala parang iba ang pagtingin mo sa kanya nitong mga nakaraang araw na pumunta kayo rito, ano? Opo, Mang Natoy. Maaari po ba itong nararamdaman ko sa atin? Wala namang problema. Ang puso ay bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kaya kailangan nating sundin kung anong itinitibok nito. Lagi ninyong tatandaan na nakasuporta lang ako sa inyong dalawa. Maraming salamat po. Oh, bakit parang natigilan ka ata, Henry? May problema ba? Hindi, wala. Masaya lang talaga ako. Sa mga lumipas na araw, sinimulan ko na ang panliligaw kay Ninay. Palagi ko siyang dinadalhan ng paborito niyang bulaklak. Kung dati ay siya ang nag-aalaga sa akin, ako naman ang nag-aasikaso sa kanya ngayon. Naging abala rin kasi siya sa pag-iensayo kung paano mas mapapabuti ang panggagamot niya. Pero nakakatuwa lang isipin na sa kabila ng lahat, nakakahanap pa rin siya ng oras para sa akin. Nang sa ganon ay mas makilala namin ang isa't isa. Hindi nagtagal, ako na ang hinirang bilang bagong pinuno ng samahan ng mga manunugis matapos magretiro ni Mang Natoy. Lumipas ang ilang buwan ng panliligaw ko kay Ninay. Hanggang sa isang araw, masinsinan niya akong tinawag para kausapin. Kinakabahan ako ng mga oras na ito dahil nahalata ko ang pagiging seryoso sa tono ng pananalita niya. May gusto lang sana akong sabihin sa iyong importante tungkol sa panliligaw mo sa akin. Sige, ano yun? Pero huwag kang magagalit ha. Oo naman. Pangako? Pangako. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na tumigil ka na sa panliligaw. Kasi ayoko na eh. Ayos lang ba sa'yo? Kung yan ang gusto mo, sige. Wala naman akong magagawa eh. Nire-respeto ko ang desisyon mo. Seryoso ka? Ito naman, bakit ka naman tumatawa? Tulad nga ng sinabi ko, nire-respeto ko yung gusto mo. Hindi naman ako yung tao na kagaya mo na pinipili talaga yung... Pinapatigil kitang manligaw kasi sinasagot na kita, Henry. Tayo na. Talaga? Seryoso ka ba? Oo naman. Tayo na. Salamat. Ikaw naman, akala ko naman seryoso ka na sa pagpapahinto mo sa akin. Joke lang yun, no? Gusto ko lang nakabahan ka. Oh, ba't ka naman naluluha dyan? Siyempre, pangarap kita. Matagal ko pinagdarasal na mapasakin ka. At ngayon, sa'yo na ako. Maraming salamat. Mahal na mahal kita, Ninay. At mahal na mahal din kita. Mahigpit akong yumakap kay Ninay. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Hindi nagtagal, nalaman ito ng mga kasamahan namin sa grupo at ng mga tao sa baryo. Kaya't nagkaroon ng salo-salo para ipagdiwang ang relasyon namin. 2 taon pa ang lumipas. Kinasal kami at nagkaroon ng 2 anak.
Pinangalanan namin silang Amara at Ethan. Masaya kaming palakihin ang mga anak na may takot sa Diyos. Isang araw, bumisita si Mang Natoy sa bahay namin. Maaari ko ba kayong makausap? Sige po, ano po yun? Meron akong nabalitaan na aswang sa liblib na bahagi ng Cagayan. Kailangan ko ng tulong ninyo. Mahal, hanggang sa uli. Hanggang sa huli. Iniwan namin kay Mang Natoy ang mga anak namin para bumiyahe papunta sa Cagayan. Kung may natutunan man ako sa mga karanasan kong ito, yun ay huwag sukuan ang kahit na anong hamon ng buhay. Oo, mahirap minsan, pero lagi nating tatandaan na sa gitna ng dilim ay may darating na liwanag. Dito ko na po tinatapos ang kwento ko, Miss Soledad. Sana nagustuhan ninyo. Muli, ako si Henry at ito ang aking kwento. At ayun na nga po ang kwento ni Henry dito sa ating episode for today. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay mag-comment lamang po sa ating post para posibleng kayo ang ating mapiling Kayanggaw of the Day.